Sofia, sigurado ka bang dito ka magtatrabaho sa bakasyon? Baka hindi mo kayanin o hindi ka sanay. Ang kumpanya ng tatay ko ay may problema, pero ayaw niyang sabihin sa akin ang kahit ano. Malaki naman ang kumpanya ng pamilya mo. Kahit may problema, hindi ka naman magugutom. Ganito na lang, dadalhin muna kita dito mamayang gabi para makita mo. Saka ka na lang magdesisyon. CJ, heto, ito para sa iyo. Pagdating ng oras, isuot mo lang itong maskara. Walang makakakilala sa iyo. Elena. Maria Elena, hinahanap ka ng supervisor. CJ. Sofia, hintayin mo muna ako dito. Babalik ako agad, huwag kang aalis. Sige, mauna ka na. Anong gagawin mo? Tulong. Tulungan mo ako. Kung ganyan ka pa, isisigaw ko na. Bitawan mo ako. Nadroga ako. Tulungan mo ako. Babayaran kita. Hello. Miss Sofia, may masamang balita. Na-bankrupt na ang kumpanya ng tatay mo. Ngayon, ang mga tauhan ng korte ay nandito na't sinasara ang bahay. Dapat umuwi ka na agad. Paano nangyari ito? Uuwi na ako ngayon din. Unang beses pa lang niya. Hello. Sir, may masamang balita. Na-bankrupt ang De La Cruz Group. Yung 200 milyon nating puhunan. Baka masayang lang. Nasaan si Gabriel? Kunin mo siya at dalhin dito. Nagpakamatay si Gabriel, tumalon sa gusali. Pero, Pero ano? may anak na babae si Gabriel. Sofia Ramirez ang pangalan. Pwede natin siyang hulihin para mabayaran ng utang. Sophie Ramirez. Sir, siya ang anak ni Gabriel de la Cruz. Sofia Ramirez. Dalhin niyo siya. Dalhin. Patayin. Sir, may utang pa siya sa atin. Patayin. Sayang naman. Maganda naman tingnan. Maaaring mabenta ng mahal. Sir, pakiusap, wag mo akong patayin. Magtatrabaho ako para magbayad. Siguradong gagawa ako ng paraan para mabayaran ka. Dalhin mo siya. Para maging katulong ko. Opo. Tay, bakit mo ako iniwan? Bakit ka umalis nang walang paalam? Paano na ako ngayon? Sophia. Anong ligo ang isang oras? Pasensya na, hindi ko napansin ang oras. Mag-iingat na ako sa susunod. Alam mo ba kung magkano ang inutang ng tatay mo sa akin? 200 milyon. Paano mo babayaran? Magtatrabaho ako para mabayaran ka. Magtatrabaho? Mamatay ka na, hindi mo pa rin mababayaran. Hubarin mo ang damit mo. Sinabi kong hubarin mo ang damit mo. Matanda ka na ba? Gusto mong mabilis ang mabayaran ang utang?
Maging kasintahan mo ako, 10,000 bawat beses. 20,000 beses mo lang akong samahan sa kama. Mababayaran mo na ang utang. Sofia, hindi ko alam. Kaya ko kaya mabuhay ng 20,000 araw? 7 beses isang araw. 2,800 araw. Aabot ka naman siguro doon. 7 beses isang araw. Mas matipid ka pa kaysa kalabaw sa bukid. Ano nang kinukutkot mo dyan? Sofia, ako ay. Natatakot ako baka hindi mo kayanin. Tinatanggihan mo ako. Kung ayaw mo, dito ka na lang sa bahay ko, maging katulong habang buhay. Katulong na katulong. Mas mabuti na yon kaysa ipagbili ang sarili. Sofia, ang kinis-kinis ng balat mo. Hindi ka sanay sa mabibigat na gawain, no? Itong sibuyas, bakit ang sakit sa mata? Ang sibuyas, kapag hinati mo, kailangan mo nang ibabad sa tubig ng sandali. CJ. Ikaw, maghiwa ka muna ng pipino. Nasugatan ka ba sa kamay? Tingnan ko. Array. Talagang hindi ka sanay sa mabibigat na gawain. Bakit mo pa pinipilit ang pagiging katulong? Wala akong ibang pagpipilian. Ang bata at ganda mo naman. Kung masikaso mo ng maayos si Sofia, hindi mo na kailangang magtiis ng ganito. Hindi ako marunong magpaligaya ng lalaki. Ang hindi mo alam, pwede mong pag-aralan. Nako, huwag ka na rito mag-asikaso. Sa susunod, doon ka na kay Sofia maglingkod. Pasok. Ikaw pala, Pinapadala ako ni Ate U para ihatid ang suit mo. ilagay mo dyan. Siya kaya yung gago noong isang gabi? Anong tinitingnan mo? Mayroon kang tatoo sa katawan mo. Hindi ka pa ba nakakita ng tatoo? Ang mo. Bakit parang karaniwan lang ba ang ganitong tatoo? Anong nangyari sa kamay mo? Habang nagpuputol ng gulay, hindi ko sinasadyang natamaan. Ang clumsy mo. Mula sa isang mayamang dalaga, naging katulong ka. Masakit siguro sa pakiramdam, no? Okay lang, kahit papaano, hindi naman ako ginagawang parang hayop o parang manok at pato. Bold mo nalalait ka sa akin. Sofia, alam mo ba, kung hindi ako, ang pinagkakautangan mo, baka ngayon, nalapan na ang balat mo. Boss, hindi ko kayang mang-asar sa'yo. Kung hindi mo ako tinanggap dito, baka nasa kalsada na ako ngayon. Mabuti naman kung alam mo. Kunin mo ang mga maruruming damit at labhan mo. CJ. Attorney, ano ang dahilan ng pagpunta mo sa akin ngayon? Ang tatay mo ay nagpabili sa akin na ibigay ito sa'yo. Ang tatay ko. Bakit pa siya mag-iiwan ng kwintas para sa akin? Hindi ko rin alam ang detalye. Sinabi sa akin ng tatay mo na itong kwintas na ito ay dapat mong ingatan ng mabuti. Huwag mong hahayaang mapunta sa iba. Ang tatay ko, may iba pa ba siyang ipinagbilin? Pinapangarap niyang mabuhay ka ng maayos. Basta't buhay ka, may pag-asa. Siya yun. Siya ang anak ni Gabriel de la Cruz. Sino kayo? May utang sa amin ng tatay mo. Ngayon, patay na siya. Ang kanyang utang. Ikaw ang magbabayad. Ang mga ari-arian ng pamilya de la Cruz ay naka-freeze na lahat. Pagkatapos ma-auction, ang korte ang bahalang magbayad sa inyo ayon sa proseso. Ang laki ng utang ng pamilya nyo. Kaya mo bang bayaran? Tama. Ano yung hawak mo?
Ibalik mo yan. Ibalik mo sa akin. Pamana ito sa akin ng tatay ko. Hoy, ang ganda ng diamond necklace na ito. Ang ganda. Mukhang malaki ang mabebenta nito. Ako. Kahit na pamana ito, sa amin na ito ngayon. Huwag, please. Magkano ang utang ng tatay ko sa inyo? Babayaran ko. Ibalik ninyo sa akin ang necklace. May pera ka ba? Ako, wala akong pera ngayon. Pero, kapag nagkapera na ako, talagang babayaran kita. Tumigil ka nga, makinig ka. Ang necklace na ito, hindi na ibabalik sa'yo. Umalis na tayo. Pakiusap, ibalik mo sa akin. Pamana ito sa akin ng tatay ko. Pakiusap. Ayaw mo ng magandang usapan, gusto mo ng masama. Boss View. Parang nakita ko si Sofia Ramirez. Isang katulong lang iyon. Kung nakita mo, edi nakita mo. Hindi mo kailangang i-report sa akin. Pero parang nakita ko na inaapi siya. Pigilan mo yan. Ano nang ginagawa niya rito? Bakit ka hinampas? Ninakaw nila ang huling alaala ng tatay ko sa akin. May utang sa atin ng tatay niya. Anong masama kung kunin ko ang kwintas niya? Kahit na ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng ilang piso, hindi pa rin ito sapat para bayaran ang utang namin. Ibalik mo sa kanya ang kwintas. Sino ka ba? Pag sinabi mong ibalik, ibabalik na lang namin? Huwag mong isipin na dahil may kotse kang mamahalin, ang yaman mo na. Ang utang niya sa inyo, ako ang magbabayad. Ibalik mo ang kwintas sa kanya. Huwag mo kaming hamakin. Tara na. Ang kwintas. Heto, sa'yo. Sumakay ka muna sa kotse. Ang utang niya sa inyo, ako ang sasagot. Tara na. Hintayin niyo ako. Hindi ko inakala. Natutulungan ako ni Miguel. Mas malaki na ang utang ko sa kanya. Boss Miguel, salamat sa tulong mo kanina. Sofia Ramirez, kahit ang aso sa bahay namin, hindi pa kailanman, inaapi ng mga asong kalye. Hindi ko sila kayang talunin. Sa ospital. Hoy, Boss Miguel. Ang pakay natin sa paghuli kay Sofia ay para mabayaran niya ang utang, di ba? Bakit ngayon, tinulungan mo pa siya at binayaran ang mahigit 1 milyon niyang utang? Bakit ang daldal mo ngayon? Boss Miguel, baka naman nahuhumaling ka na kay Sofia. Siya at ang maliit na sorong iyon ay magkamukha. Anong maliit na soro? Siya ang anak na babae ng pamilyang Ramirez. Paano posible na magtrabaho sa gabi? Ang Terry Fox ay hindi siya. Papa, huwag mo akong iwan. Nababaliw na talaga ako. Malinaw na naparito siya para bayaran ang utang. Pero bakit? Parang santo na siyang itinuring. Umupo ka at kumain tayo. Ikaw ang amo, ako ang katulong. Hindi dapat sirain ang patakaran. Eh bakit ka nakatayo dyan? Akala ko gusto mong kumain. Ako, nakatayo lang dito para magsilbi sa iyo. Kung gusto mo, balatan ko ng hipon para sa iyo. Sige, balatan mo. Sofia, anong nangyari sa iyo? Wala naman, parang, nasusuka lang ako. Ay,
Ilang araw na, halos hindi ka kumakain. Pag nakakakita ka ng mantika, nasusuka ka. Ikaw, baka buntis ka. Sofia, buntis ka. Ako, hindi ko alam. Nakipagtalik ka sa ibang lalaki. Eh, Nagkunwari ka sa harap ko na malinis kang babae. Akala ko, napakalinis mo. May iba ka na palang lalaki. ako, Sino ba yung lalaking yon? May utang ang pamilya mo, hindi ka niya tinutulungan. hindi ko alam. Ganyan-ganyan ka na, hindi ka tinutulungan, pinagtatanggol mo pa siya. Hindi kita niloloko. Talagang hindi ko alam kung sino siya. Hindi mo alam kung sino siya, pero nagdadalang tao ka, ng kanyang anak. Sofia, ang babaw mo naman. Hoy, Ginoong Fu, hindi naman siguradong buntis si Sofia. Kanina lang, sabi ko lang yon ng basta-basta. Tita Wu, ipatawag mo agad ang doktor para siya i-examinin. Opo. Sofia, kung talagang may dinadala kang bata, huwag mong isipin na ipapanganak mo yan. Bakit? Hindi ako ang tatay mo, at lalong hindi ang asawa mo. Bakit ko aalagaan ang isang walang kwentang tulad mo, at pati ang sanggol sa tiyan mo? Ginoong Fiu, dumating na ang doktor. Dalhin mo ang doktor sa kwarto para siya i-ma-examine. Opo. Boss Miguel, lumabas na ang resulta. Ito ay buntis siya. HMM. Gusto po ba ninyong isama si Sofia sa ospital? Mga bodyguard. Dalhin niyo si Sofia Ramirez sa ospital. Paabortuhin niyo. Opo. Ano ba ang ginagawa nyo? Ikaw. Bitawan mo ako. Bitawan mo ko. Sarili kong anak ito. Anong karapatan mong ipa-abort sa akin to? Sofia Ramirez, may utang ka sa akin, hindi mo yon mababayaran sa buong buhay mo. Kaya wala kang karapatang magdesisyon para sa sarili mo, maging ikaw man, o ang sanggol sa tiyan mo. Ang buhay niyo ay nasa kamay ko. Ako ang masusunod. Dalhin niyo siya sa ospital. Opo. Bitawan. Bitawan mo ako. Boss Miguel. Huwag po kayong magalit. Tinanong ko si Sofia. Sabi niya sa akin, wala siyang boyfriend. Ang nangyari sa kanya, na-rape siya ng isang estranghero, kaya siya nagbuntis. Na-rape ng isang estranghero. Ang tanga nitong babae. Bitawan mo ako. Doktor, gawan niyo siya ng abortion. Sino ba kayo? Mga tauhan kami ni Boss Miguel. Sino? Si Boss Miguel na sino? Miguel Santiago. Ah, sige. Ito. Kung ganyan ka pa, isisigaw ko na. Bitawan mo ako. Nadroga ako. Tulungan mo ako. Babayaran kita. Tinanong ko si Sofia. Sabi niya sa akin, wala siyang boyfriend. Ang nangyari sa kanya, na-rape siya ng isang estranghero. Kaya siya nagbuntis. Baka naman. Siya pala yung sirena. Boss, nasaan si Sofia? Tinatanong ko kayo, nasaan si Sofia? Pasensya na, boss. Si Sofia. Tumakas. Ano? Tumakas?
Xiaozi, dito na tayo titira mula ngayon. Mommy, bumalik tayo sa Pilipinas para hanapin si Daddy? Xiaozi, wala kang tatay. Ang dahilan kung bakit kita isinama rito ay dahil dito talaga ang ating tahanan. Tara na. Sino ka ba talaga? Huwag. Anim na taon na. Bakit hindi ko pa rin siya malimutan? Boss, nahack ang iyong bank card. May pumasok na 200 milyon na pera. 200 milyon. Sino ang may utang sa akin ng 200 milyon? Alam mo ba kung magkano ang inutang ng tatay mo sa akin? 200 milyon. Sino pa kundi si Sofia? Christian, pumunta ka ngayon sa bangko para mag-check. Alamin mo kung sino ang nagpadala ng perang yon. CJ. Ma'am Sofia, may balita mula sa ibang bansa. Yung 200 milyon na inutang ninyo kay Miguel, na ipadala na sa tinukoy niyang account. Okay. Hoy, Sir Miguel, nalaman na namin, galing sa isang overseas bank ang account na nag-transfer sa inyo. Ang may-ari ng account ay manager ng isang investment company sa ibang bansa. Sino ang kanyang kliyente? Ayaw din niyang sabihin. Ganun ba? Sofia, ikaw yon, di ba? Maliban sa'yo, wala nang ibang may utang sa akin. Xiaozi, sa hinaharap, dito na tayo mag-aaral sa kindergarten na ito. Ayos lang ba? Malapit lang ito sa opisina ni Mama. Pwede na tayong magkasabay pumasok sa trabaho. At magkasabay umuwi. Sige po, Mama. Ang bait mo naman. Sofia, dumating na ako. Meng-meng. Meng-meng, okay lang na dumalaw ka. Bakit ka pa nagdala ng regalo? Ah, ito. Maganda ito. Tingnan mo sa kwarto mo. Anong magandang bagay yan at napaka-misteryoso? Ay, huwag mong tingnan. Mag-usap muna tayo. Ay naku, Sofia, bakit may gwapong bata pa sa bahay mo? Huwag mong sabihin sa akin na anak mo siya. Balak ko sanang sabihin sa iyo, pero mahaba ang kwento, kaya kailangan kitang makausap ng harapan. Sino ang ama ng bata? Hindi mo alam? Ang tanga-tanga mo talaga, pero ang ganda-ganda mo pa rin. Ni hindi mo nga alam kung sino ang ama. Nag-anak ka pa? Parang naaalala kong gwapo siya. Sige na. Pero sa totoo lang, sa biglaan mong pagkakaroon ng anak, mas curious ako kung paano, mula sa isang dukha, naging mayaman ka. Tungkol dyan. Ay, sandali. Huwag ka munang magsalita. Hulaan ko muna. Baka naman, may kinilala kang mayamang ninong. Tapos pumanaw ang ninong mo at iniwan sa iyo ang malaking mana. Tama ka ng kalahati. Ang nagbigay sa akin ng malaking kayamanan ay isang ama nga, pero hindi ninong. Pero ang totoong tatay mo. Hindi ba't pumanaw na siya? May iniwan sa akin ang tatay ko na kwintas. Nasa loob ng kwintas na iyon, ang bagong teknolohiyang binuo niya. Wow, ang galing. Sofia, sabi ko sa'yo ang tatay mo, na napakagaling, hindi kanya lolokohin. Hoy, saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Maayos ba ang trabaho mo? Ay, nandyan pa rin sa dating pinagtatrabahuan. Master, may bagong mensahe po kayo. Hoy, Xiaozi. Alainan. Master, ayon sa impormasyong galing sa database, ang lalaking tumugma sa hitsura mo ay si Miguel Santiago. Ang lalaking to, mukha talagang ako. Baka siya ang tatay ko? Gago kang tatay. Walang pananagutan. Kailangan kong bigyan siya ng leksyon. Sir Miguel, huwag na po kayong uminom, masama po ang tiyan nyo. Pinapunta po ako ng doktor para tingnan kayo. Bumalik na si Sofia. Pinaghihinalaan po ninyo na si Sofia ang nagbayad ng 200 milyon. Wala nang iba kundi siya. Tama po. Bukod sa kanya, sino pa bang makakautang sa inyo ng ganoong kalaking halaga? Kung bumalik na siya, bakit hindi niya ako personal na pinuntahan? Pagkatapos gawin ng doktor ang abortion procedure, nawala na siya. Ang bata. Pinatanggal ang bata. Opo.
Tiyak na galit siya sa akin. Noong mga panahong iyon, pinilit kong ipanganak si Xiaozi. Maaaring medyo padalos-dalos ako noon. Ngunit sa mga taong lumipas, hindi ako nagsisi. Doktor, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong ipaagaw ang anak ko. Nakikiusap ako sa iyo. Ngunit ito ang utos ni Master Fu. Wala rin akong magagawa. Doktor, aalis ako rito. Hindi nila ako mahahanap. Kailangan mo lang sabihin sa kanya na naipagaw ko na ang anak ko. Hindi ka nila pag-initan. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako, tulungan mo ako. Sige. Lumabas ka sa direksyong ito. Hindi ko alam kung sino ang ama ni Xiaozi. Ngunit kahit sino pa man siya, huwag niyang asahang maaagaw ang anak ko mula sa akin. Boss Fu. Nahack ang lahat ng computer sa kumpanya. May isang linya ng text sa computer ng bawat empleyado. Sa ngayon, ang Cybersecurity Department ay nagmamadaling ayusin ito. Sa computer ng bawat isa, may isang linya ng text. Anong text? Makikita mo pagkatapos. Bago dumilim, hanapin mo ang nasa likod nito. CJ. Ang gago, hinamak ako. Gusto na yata niyang mamatay. Kung gayon, alam na ng buong kumpanya na gago kayo. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Boss Fu, pasensya na po. Mali ang sinabi ko. Hindi po kayo gago. Ang hacker ang gago. Nanay! Bakit naman unang araw mo pa lang sa eskwela? Nakapanggulo ka na agad? Mali ang manakit ng kapwa bata. Huwag mo nang ulitin ang pambubugbog. Naiintindihan mo ba? Kasi minura niya ako na walang ama. Ampon, kaya ko siya sinuntok. Totoo bang minura ka niya? Kung ulitin niyang tawagin kang, ampon. Hatakin mo siya sa guro, para mapagalitan siya. At kung paulit-ulit na ayaw magbago, saka tayo gumanti. Sigurado ka bang dito nakatira ang hacker? Opo. Base sa location data ng Tech Department, nandito ang hacker. Maghintay kayo sa labas muna. Opo. Sofia, may mga lalaking hindi natin kilala sa labas. Mga lalaking hindi natin kilala? Oo. Sa itsura nila, parang hindi naman masasamang tao. Pero, hindi rin sila mukhang mabubuti. Isama mo muna si Xiaozi sa kwarto. Sige, halika Xiaozi. Ano nang ginagawa niya rito? Sofia Ramirez. Sofia. Hindi ba't si Sofia to? Baka mali ang napuntahan natin. Sofia, 6 na taon kang nagtago. Saan ka napunta sa 6 na taong yon? Miguel, ang utang ko sa'yo, mukhang nabayaran ko na ng buo, di ba? Ikaw nga pala ang nagbayad noon. Bakit di mo kayang harapin ako para magbayad? Kung hindi ako dumating ngayong gabi, magpapakatago ka na lang ba sakin habang buhay? Ang sabi ni Enbit Miguel, nagtago. Parang hindi tama yon, di ba? Utang ng tatay ko sa'yo yon. Bakit ko kailangang harapin ka para magbayad? Saan mo nakuha ang ganoong kalaking pera? Nakakita ka na pala ng bagong sugar daddy, no? Wala kang pakialam. Kung wala kang ibang dahilan sa pagpunta mo rito ngayong gabi, may iba ka pa bang kailangan? Ikaw. Sofia, ganito ba ang pagtanggap mo sa bisita? Nauuhaw ako. Kunin mo nga ako ng tubig. Sige na. Boss Miguel, pumunta tayo rito para maghanap ng hacker, di ba? Hahanapin pa ba natin? Lumabas ka muna. Ha?
Hoy, ikaw. Sophia, panloob mo ba to? Ang wild mo na ngayon ha? Ano nang pakialam mo? Regalo sa akin ito ng kaibigan ko. Anong klaseng kaibigan ang nagreregalo ng ganyan? Lalaki ba o babae? Wala kang pakialam. Ngayong may pera ka na, nakakapagsalita ka na ng ganyan sa akin. Miguel, tapos na ang utang natin. Ang kalayaan ko, nasa kamay ko na ngayon. Huwag mo nang gamitin ang iyong mataas na pagtingin sa pagtingin mo sa akin. Ikaw, Alam mo ba kung bakit ako pumunta sa bahay mo ngayong gabi? bakit? Nahack ang network ng kumpanya ko. Nandito sa bahay mo ang hacker na yon. Sophia, huwag kang magkunwari. Ikaw ang hacker na yon, di ba? Anong hacker? Miguel, siguradong nagkakamali ka. Hindi ko hinak ang kumpanya mo. Hindi nagkakamali ang impormasyon ko. Sophia, galit ka lang sa akin dahil pinapalaglag ko ang anak mo noon. Kaya para maghiganti, gusto mong dibain ang kumpanya ko, di ba? Miguel, totoo ngang may pera na ako ngayon. Pero kung gusto kong gibain ang kumpanya mo, wala pa akong kakayahang gawin yon. Mabuti naman at alam mo ang sarili mo. Sophia, bakit may laruan ng bata pa rito sa bahay mo? Miguel, bakit parang mas tumataas ang curiosity mo habang tumatanda ka? Maging ang sexy underwear dito sa bahay ko o ang laruan ng bata, wala kang pakialam sa mga iyon. Talagang mahahanap ko ang hacker na nagtatago sa bahay mo. Sophia, magkita na lang tayo sa susunod. Anak, may itatanong ako sa'yo. Huwag kang magsinungaling. Kanina, may pumuntang tiyo sa bahay natin. Sabi niya, may hacker na nanira sa network ng kumpanya nila. At nalaman niyang dito sa bahay natin nakatira ang hacker. Ikaw ba ang hacker na iyon, anak? Anak, bakit mo ginawa iyon? Labag sa batas ang ginawa mo. Alam mo ba iyon? Sige, hindi mo naiintindihan ang batas. Pero huwag mo nang ulitin yan, ha? Baka kasi talagang puntahan ka nila sa bahay. Naiintindihan mo ba? Alam na ni Miguel Santiago ngayon na nasa bahay natin ang hacker. Mukhang hindi na natin ito maitatago. Boss Miguel, kinumpirma ko sa Teknolohiya Department. Nasa bahay nga ni Sophia ang hacker. Tinanong ko na siya. Hindi niya inamin. Hindi siguro siya yung hacker. Kung hindi siya, ibang tao kaya sa bahay nila. Ibig mong sabihin, may ibang lalaki siyang kasama sa bahay. Sa tingin ko, imbestigahan muna natin ng maigi. Sino ba ang kasintahan ni Sophia ngayon? Baka sakaling mahuli natin ang hacker. Talagang may bago na siyang sugar daddy. Paano pa niya mababayaran ang utang niya sa akin? Tama, malaking pera ang 200 milyon. Sino kaya talaga ang sugar daddy niya? Ang laking magbigay. Ganoon ba kaganda siya? Bakit mo ako tinitingnan? Hindi naman ako nahuhumaling sa kanya. Sa tingin ko, madali lang malaman kung sino ang sugar daddy. Bukas ng umaga, magbabantay ako sa tapat ng bahay niya. Boss Miguel, hintayin mo na lang ang magandang balita. Yung sinabi ni Mama sa'yo kagabi, naalala mo ba? Naalala ko, hindi ako dapat manakit ng iba. Kapag may manginsulto sa akin, sasabihin ko sa teacher. Mabait na bata. Tara na. May bata pala rito. Hello. Boss, nakuhanan ko ng litrato. Pinadala ko na sa'yo. Tingnan mo agad. Okay, nakuhanan mo. So, ano bang ikinagagalak mo? Tingnan mo anong oras na. Ayoko sanang istorbohin ang tulog mo, boss. Pero hindi ko mapigilan ang excitement ko. Tingnan mo yung litrato. Sigurado ako, hindi ka magagalit sa akin. Bakit may bata rin dito? Anak kaya ito ni Sophia Ramirez? May ganito na siyang kalaking anak? Christian, nakakuha ka pa ba ng litrato ng ibang tao? Halimbawa, yung tatay nitong bata. Wala pong ibang nakuhanan, si Sophia Ramirez lang po at itong bata. Magpadala ka agad ng tao para mag-imbestiga. Gusto kong malaman kung sino ang tatay nitong bata. Sige, magpapadala na ako ng tao ngayon din. Yung bata ni Sophia Ramirez, 6 na taon na ang nakalipas. Akala ko pinapalaglag. Baka naman itong batang ito ay anak niya sa ibang lalaki. Pasok. Sir,
May babae pong pumunta sa baba. Sofia Ramirez ang pangalan. Sabi niya, makikipag-usap raw po sa inyo tungkol sa pag-hack sa kumpanya kahapon. Papasukin mo. Sige po. Bakit mo isinasara ang pinto? Gusto mo bang marinig ng iba ang pag-uusap natin? Yung pag-hack sa kumpanya mo kahapon, may kinalaman talaga sa akin. Babayaran ko ang lahat ng nawala sa kumpanya mo kahapon. Hindi mo ba sinabing hindi ikaw yon? Sino ba talaga? Sige, wag mo nang sabihin. Magpalit na lang tayo ng usapan. Sino itong batang ito? Ni-raid mo ako. Sagutin mo ang tanong ko. Sino itong bata? Ako. Anak mo ba siya? Nga. Anak ko siya. Ang network ng kumpanya mo, siya rin ang nag-hack. Kailan ka pa nagkaanak? Miguel, personal na bagay ko ito. Wala kang pakialam. Narito ako ngayon para pag-usapan ang bayad pinsala. Gusto na gusto mo talagang magkaanak, ha? Sino ang tatay? Kung ayaw mo ng bayad pinsala, aalis na ako. Huwag kang aalis. Kung personal na bagay ang pag-usapan, ikaw naman ang pag-usapan natin. Tingnan mo, ang tanda-tanda mo na. Ikakasal ka na ba? Sino ang mapapangasawa mo? May anak ka na ba? Anak sa labas? Kailangan bang ganyan ka makipag-usap? Pwede mong gawin yan sa iba. Pero kapag ginawa sa'yo, hindi mo matanggap, doble kara ka. Wala, hindi pa ikakasal, wala pang anak, wala ring anak sa labas. Kailangan mo nang magmadali. Balita ko, paglampas ng 35 taong gulang ang lalaki, bumababa na ang kalidad. Baka hindi gaanong matalino ang maging anak mo. Sinusumpa mo ako. Hindi mabuting payo lang ito. Huwag kang masyadong sensitive. Salamat ha. Walang anuman. Kanina, sinabi mong anak mo ang nag-hack sa network ko. Totoo ba yan? May dahilan ba ako para idawit ang anak ko? Sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa? Ang galing pala ng anak mo. Medyo matalino lang ng kaunti. So, sino talaga ang tatay? Hindi ikaw, sigurado. Ikaw. Mukhang hindi naman kayo naapektuhan nang mahack ang network ng kumpanya kahapon. Kung ganon, Sofia, 6 na taon na ang nakalipas. Iniwan mo ang bagahe mo sa bahay ko. pinanatili mo pa rin. May isang bagay sa maleta mo na dala-dala ko palagi. Gusto mong malaman kung ano? Ano iyon? Sa itsura mo, naaalala mo pa ang maskarang ito. 6 na taon na ang nakalipas, may babaeng natulog ako sa bar. Suot niya ang maskarang katulad nito. Baka siya nga yung lalaking iyon noon, ang unang nakatulog sa akin. Bakit nasa iyo ang maskarang ito? Yung babaeng natulog ko noon. Baka ikaw nga. Si Miguel pala ang unang lalaki sa buhay ko. Siya pala ang tunay na ama ni Xiaozi. Bakit umiiyak ka? Sofia. Tama ang hula ko, di ba? Ano naman kung tama? Tapos na yon. Para sa'yo tapos na, pero para sa akin, hindi. Kung alam ko lang na ikaw pala ang Nyarwa Little Fox noon, hindi kita pipilitin na ipa-abort ang bata. Kaya ang batang yon, anak ko, di ba? Yung batang pinilit mong ipa-abort noon. Iyan ang tunay mong anak. Sofia. Nandito na si ate. Narinig kong kumita ka ng malaki. Hindi ko akalain na totoo pala. Anong ginagawa mo dito? Close ba tayo? Ano ba yung sinasabi mo? Ako ang kuya mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Noong naghiwalay ang nanay ko at tatay ko, at napangasawa ang tatay mo. Pwede mong tawaging nanay ang nanay ko, pero siguradong hindi ako kapatid mo, dahil sumama ako sa tatay ko. Bakit mo kailangang paghiwalayin? Nanay mo ang nanay ko. Eh di natural, kuya mo ako. May problema ba? 6 na taon na ang nakalipas, na bangkarote ang kumpanya ng tatay ko. Nang umabot sa 100 milyon ang utang ng pamilya namin, bakit hindi mo naisip na hanapin ako? Hindi ko alam ang nangyayari sa pamilya mo noon. Eh ngayon, ayoko ring malaman kung ano ang nangyayari sa pamilya ninyong Ho.
Umalis ka. Sofia. Nakalimutan mo na ba? Nakalibing pa ang nanay mo sa puntod ng aming angkan. Maniwala ka sa akin. Hahampasin mo ako? Bibilang ako hanggang 3. Umalis ka na. Ang cute-cute mo talaga. Assistant ng presidente. Ikaw ba ang assistant ni Sofia? Ano po ang kailangan nyo? May kailangan talaga ako sa'yo. Tara, sa ibang lugar na lang tayo mag-usap. Ito ang mga dokumento ni Sofia sa mga ilang taon na nakalipas. Pero may isang problema. Pero wala kaming nahanap na impormasyon tungkol sa kanyang anak. Hindi namin alam kung kailan ipinanganak ang kanyang anak. Hindi rin namin alam kung sino ang ama ng bata. Hindi mo ba sinubukang imbestigahan ang mga lalaki sa paligid niya? Wala kaming nahanap na lalaki sa paligid niya. Alam lang namin na may isang lalaking assistant. Yun ay nakuha niya lang pagkatapos niyang umuwi dito. Wala ba siyang naging boyfriend? Baka meron, pero wala kaming nahanap na anumang records. Gets ko na. Uwi ka na. Ganito na kalate, hindi pa kayo alis? Pumatay ako ng sarili kong anak. Napakasama ko talaga. Yung bata na dinadala ni Sofia 6 na taon na ang nakalipas. Akin yun. Ha? Paano? Paano pwedeng mangyari yon? Ang laki ng pagkakataon, ganun na kalaki ang pagkakataon. Parang niloloko lang ako ng tadhana. Boss, huwag naman kayong masyadong malungkot. Magkakaroon pa rin kayo ng anak sa hinaharap. Hindi lang naman sa bata ang problema. 6 na taon na ang nakalipas. Nasaktan ko rin si Sofia. Hindi naman po kayo umibig sa kanya. Paano pwedeng makonsensya ang isang lalaki sa isang babae? Alis na tayo. Pasok. Boss Sofia, may industry summit sa linggo. Kakauwi mo lang dito, hindi mo pa masyadong alam ang business environment sa bansa. Iminumong kahit kung dumalo kayo para makilala ang ibang tao. Sige, samahan mo ako. CJ. Boss Sofia, ito po si Boss Wu ng Yuan Sheng Group. Kumusta po, Boss Wu? Ako si Sofia Ramirez. Sana'y magtulungan tayo. Walang anuman, MS, Sofia. Hindi ba Sigma Sofia yon? Bakit siya nandito sa party? Siya na ngayon ang boss ng SUS Group. Hindi nakakagulat na nandito siya. Ang chip technology ng SUS Group ay mas advanced kaysa sa iba sa bansa. Kung makikipagtulungan tayo sa SUS Group, ang bagong proyekto natin ay tiyak na lalago ng husto. Baka pwede niyo po siyang kausapin, boss. Bakit ikaw ang hindi makipag-usap sa kanya? Medyo natatakot ako. Para siyang napakatalino. At saka, ang anak niyang lalaki ay napakagaling din. Madali lang niyang nahack ang mga computer ng kumpanya natin. Pwede bang wag mo nang banggitin yang nakakahiyang bagay na yan? Sige, titigil na ako. Boss Fu, matagal ko na po kayong kilala sa pangalan. Hindi ko lang po kayo nabibigyan ng pagkakataong makilala. Hindi ko inaasahang makikita ko kayo dito. May private room sa itaas. Gusto niyo po bang sumama sa akin para mag-inuman? Hindi na. May ilan pa po akong gustong itanong sa inyo. Pwede po ba kayo ngayon? Hindi pwesa. At saka, nakaharangan mo ang paningin ko. Nasaan na si Sofia? Hindi ko alam. Kanina lang ay nandoon siya. Umalis na kaya siya? Alam ko pong hindi kayo umiinom, Boss Sofia. Kaya pinalitan ko na po ng inumin. Hindi naman ako gaanong uminom ngayon. Bakit ang hilo-hilo ng pakiramdam ko? Ganito na ba talaga kalakas ang tama ng alak sa akin? Magpapacheck-in na lang po ba kayo? Magpahinga na lang po kayo dito sa hotel ngayon. Gusto ko nang umuwi. Pwede mo ba akong ihatid? Boss Sofia, sa lagay niyo po ngayon, baka po masuka kayo sa daan pauwi. Sige na nga, magpapacheck-in na ako. Miss, mag-check-in po ako ng kwarto. Boss View, parang lasing na si Emma Sofia. Kung hindi natin siya alagaan, baka maagaw pa siya ng ibang lalaki. Ano po sa tingin nyo? Sir View, pakiusap, bitawan niyo po ang boss ko. Lasing na ang boss mo. Ihahatid ko na siya pauwi. Miguel, Ako, to. Ang hina mo uminom.
Huwag ka na lang uminom sa susunod. Hindi po ninyo alam kung saan nakatira ang boss ko, Ye Miguel. Ako na ang maghahatid sa kanya. Alam ko. Umalis ka dyan. Boss. Malapit po ba kayo kay Miguel? Hindi ako kampante na kayong dalawa lang. Kung ayaw ninyong sumama sa kanya, sabihan niyo lang po ako. Tatawagin ko ang security. Kahit nakakainis siya, hindi naman siya masamang tao. Hindi ka pa alis? Ew. Sina Sofia, dinala na ni Miguel. Ano? Paano sila nagkakilala? Nakalusot na naman si Sofia. Huwag po kayong magalit, iho. May iba pang pagkakataon. Mag-ingat ka. Huwag mong papaghinalaan ni Sofia. CJ. Boss Miguel, mula rito hanggang sa bahay niya, aabutin ng mahigit 40 minuto ang biyahe. Kaya niyo po bang tiisin? Hindi. Sa bahay ko na lang. CJ po. Sofia ba ito? Nangangalumata ba ang mata ko? Hindi ba't umalis na siya 6 na taon na ang nakalipas? Siya nga. Aling, dalhin mo siya sa banyo para maligo. Lasing siya. Opo, sige. Bakit siya nasa kama ko? Ayaw niyang paliguan ko siya. Sabi niya gusto na raw niyang matulog. Kaya dinala ko na lang siya rito. Gets ko na. Magpahinga ka muna. Mamaya ko na lang siya dadalhin sa kwarto ng bisita. Sige po. Ang hina pala ng tolerance sa alak ni Sofia. Huwag ka nang magpakita sa labas para hindi ka mapahiya. Kung hindi mo ako nakita ngayon, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Miguel, bakit nasa bahay ko ka? Tignan mong mabuti, kaninong bahay ba talaga ito? Hindi ito bahay ko. Salamat sa paghatid mo sa akin sa hotel. Manahimik ka na lang at matulog. Ang sakit ng ulo ko, parang puputok na ang ulo ko. Huwag kang mag-alog, lalo kang mahihilo. Halika rito. Ang sarap. Magaling ang serbisyo. Bibigyan kita ng tip mamaya. Sofia, ano ba ang tingin mo sa akin? Bibigyan mo ako ng tip. Madalas ka sigurong gumala sa labas, ano? Huwag mong itigil. Magkano? Sabihin mo, magkano man yan, marami akong pera. Talagang madalas kang gumala sa labas. Anong klaseng gala? Gala sa mga lalaki. Mga lalaki. Pwede ba kitang laruin? Ako? Miguel, narinig kong makikipagtulungan ka sa subgroup. Sakto naman, kaklase ko kasi ang kapatid ng may-ari ng subgroup, si Rafael Mendoza. Ang kapatid ng may-ari ng subgroup. Yun lang ang connection mo. Yun ang dahilan kung bakit ka tumakbo rito para magyabang. Hindi ako nagmamayabang. Kung hindi pagmamayabang, ano yon? Huwag mong isiping hindi ko alam. Kung sino yang si Rafael Mendoza na walang kwenta. Pero sabi niya sa akin, kaya niyang makuha ang subgroup. Sofia, may iniwan akong almusal para sa iyo. Kumain ka muna bago umalis. Hindi na kailangan. May bisita ka pala. Miguel, sino siya? Bakit siya nasa bahay mo? Ano ang relasyon niyo? Siya ang may-ari ng subgroup, si Sofia Ramirez. Siya si Sofia Ramirez. Kami niya. Kagabi, lasing na lasing ako. Parang walang nangyari. Ngayong sober ka na, hindi mo na aminin. Lasing ako kagabi. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito sa bahay mo. Imposibleng naglakad ako dito mag-isa. Ako ang nagdala sa'yo dito. Kung ikaw ang nagdala sa akin dito, ano mang nangyari, ikaw ang mananagot. Kung hindi ako lasing, hindi ako pupunta dito. Ako pala ang nag-assume ng wala sa lugar. Ako pa ang nakialam. Hindi ko ibig sabihin iyon. Ano ang ibig mong sabihin?
Ang ibig kong sabihin, may bisita ka. Asikasuhin mo muna ang bisita mo. Hindi ka nakakain ng almusal. Hindi na. Ang anak ko, siguradong naghintay sa akin buong gabi. Kailangan kong magmadaling umuwi. Ikaw, Anak. May anak daw siya. May anak na siya. ano, Dapat ay may asawa na siya. Kahit hindi kasal, nagkaanak na siya. nagkaanak, labag ba yon sa alinmang batas ng ating bansa? Miguel, hindi ko ibig sabihin iyon. Ang ibig kong sabihin, nagkaanak na siya. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Ang isang babae, kung karapat-dapat ba sa akin, walang kinalaman kung nagkaanak siya o hindi. Gusto mo bang maging tagasalo? Dapat humanap ka ng mas malinis na babae. Tumigil ka. Kapag muling nang usap ka ng ganyan, maniniwala ka ba kung ipapatawag ko ang mga bodyguard para itapon ka? Umalis ka. Mabait ka, Xiaozi. Sofia, nakarating ka rin sa wakas. Nag-aalala si Xiaozi sa'yo. Mula kaninang umaga hanggang ngayon. Hindi siya kumain ng maayos. Si Ozzy. Nalasing si mama kagabi, kaya sa labas na lang ako natulog. Huwag kang mag-alala. Okay na ako ngayon. Kagabi nasa bahay ka ni Miguel Santiago. Paano mo nalaman yan? Chinek ko ang location ng phone mo kahapon. Nalasing ako kagabi. Sakto nakasalubong ko si Miguel. Kaya dinala niya ako sa bahay niya. Siya ba ang tatay ko? Siguro nga. Mukha kayong magkamukha eh. Si Ozzy. Gusto mo ba ng tatay? Kung gusto mo ng tatay, pwede kong kausapin si Miguel. Kakain na ako. Aling Zhang. Aalis ako mamaya, hindi na ako kakain dito sa tanghalian. Sige. Ito po ang inumin ninyo. Sophia, umiinom ka sa ganitong oras. Hindi ka na pupunta sa opisina. Gusto kong subukan ang tolerance ko sa alak. Walang dahilan para maging ganito kalala. Samahan na lang kita. Xiao Meng. Kagabi, natulog ako kasama si Miguel. Anong nangyari sa inyong dalawa? Sobrang lasing ako kagabi. Hindi ko alam kung paano nangyari. Dinala na lang niya ako sa bahay niya. Sa tingin ko, may gusto siya sa'yo. Kung hindi, bakit kanya dinala sa bahay niya? Kaninang umaga, may nakasalubong akong babae sa bahay nila. Para sakin, magulo ang personal na buhay niya. Ayokong makisawsaw sa gulo niya. Tama, wag na tayong makisawsaw dyan. Bosu, bakit po may amoy alak kayo? Uminom po ba kayo ngayon? Kakainom ko lang kasama ang kaibigan ko. Baka gusto niyo pong umuwi at magpahinga muna. Hindi na. Joshua, hindi ba kakaiba ito? Kagabi sa party, isang baso pa lang, nahilon ako. Ngayong tanghali, 2 baso na ang ininom ko. Malinaw pa rin ang isip ko ngayon. Baka mataas ang alcohol content ng ininom niyo kagabi. Pero pareho lang naman ang alak. Hindi ko alam kung anong nangyari kagabi. Bawasan niyo na lang po ang pag-inom. Na pala, dumating na po ang asawa ni Supervisor Zhao ng Key Ampersand. Pasok mo siya agad. CJ. Bosu, andito na po siya. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Huwag po kayong magalit. Aksidente lang po ang pagkamatay ni Supervisor Zhao sa opisina. Nalulungkot din po kami, pero wala pong kinalaman si Bosu dito. Sana ikaw naman ang sumunod sa impyerno. Bosu, okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Yung tungkol sa Key Ampersand, huwag niyo pong masyadong isipin. Makakahanap tayo ng mas magagaling na tao para sa Key Ampersand. Lumabas ka muna. Gusto kong mapag-isa. Hoy, Ginoong Santiago, ngayon po ang inyong regular na therapy session. Kailan po kayo darating? CJ. Pumunta sa Mental Rehabilitation Center. CJ po. Lee, maayos ang tulog ko kagabi. Nung isang araw, at nung nakaraan pa? Kung tuloy-tuloy na ang pagbuti ng tulog mo, saka ka lang pwedeng hindi magpa-therapy. Dalhin mo ito. Sophia, kaninong anak ba talaga itong batang to? Miguel, bitawan mo. Pakiusap, bitawan mo na. Hindi, kung hindi mo sasabihin, pipigain ko siya ngayon din. Miguel, pagsisisihan mo ito. Hindi ko pagsisisihan. Papatayin mo ang sarili mong anak. Hindi mo pa rin ba pagsisisihan? Si Xiaozi ang anak mo. Anak mo siya. Xiaozi. Xiaozi.
Sofia. Sofia. Anak ko si Xiaozi. Hindi. Panaginip lang ito. Nanaginip ako ng masama. Pero itong panaginip na ito, bakit parang totoo? Si Sofia Ramirez. Kapag nandyan siya, hindi na ako pipiliin ni Miguel. Kaya, huwag kang magalit ng ganyan. Hindi na magtatagal si Sofia Ramirez. Basta mawalan lang siya ng kontrol sa SUS Group. Talagang iiwan siya ni Miguel. Ang ibig mong sabihin, kaya lang nakikipagrelasyon si Miguel sa kanya, ay dahil sa SUS Group. Siyempre naman. Ang SUS Group ay nakapag-develop na ng bagong henerasyon ng smart chip. Maraming gustong makuha iyon. Kasama na ang FUS Group. Noong nakaraan, bigla na lang namatay ang lead researcher ng chip. Ngayon, ang SUS Group ay magulo sa loob. Ang ibig mong sabihin, kung makuha ko lang ang chip, makukuha ko rin si Miguel. Matutulungan mo ba akong nakawin ang chip? Sa ngayon, si Sofia lang talaga ang may access sa chip. Pero, pwede tayong sumingit habang magulo pa ang SUS Group para makalusot. Makalusot. Kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang. Kaya, sa sinabi mong iyan, lalong lalakas ang plano ko para sa hinaharap. Hintayin mo na lang ang magandang palabas. Nabayaran ko na ang assistant ni Sofia. Hindi na magtatagal. Malulugmok na siya. Ito ang profile ng isang senior R&D engineer. Ipakita mo ito kay Sofia bukas. Kulang siya ng tao ngayon. Tiyak na kukunin niya ito. Boss Hugh, nabayaran mo na ba ang taong ito? Noong nakaraan, nakaligtas lang si Sofia sa masamang kapalaran. Ngayon, hindi na siya magkakaroon ng swerte. Boss Hugh. Ito ay noong kagabi, nakuha ko sa isang kaibigan ang impormasyon tungkol sa isang senior engineer. Ang pangalan niya ay Mark Reyes. Sa larangan ng chip research, maganda ang track record niya. Balita ko, kakauwi lang niya galing abroad. At wala pa siyang bagong kumpanyang pinapasukan. Bakit hindi natin siya kunin? Sige, ayusin mo na lang ang meeting namin. Christian, nakita mo na ba ang anak ni Sofia? Ano sa tingin mo sa kanyang anak? Magaling naman ang anak niya. Ang itsura ang tinutukoy ko. Ang itsura. Medyo kamukha nung malaking Tibetan Mastiff na kapitbahay namin. Sinasabi mong kamukha niya ang aso. Bakit mo bigla itong tinatanong? Sa tingin mo, posible bang akin ang batang iyon? Di ba naipalaglag na yung anak ninyong dalawa noon pa? Hay sige, lumabas ka na. Yung Sofia, saglit lang may tatawag. CJ, naihatid ko na siya rito. Yung Sofia, kaarawan ng girlfriend ko ngayon, tinatawagan niya ako para umuwi na at samahan siya. Di dalian mo. Aalis na ako ha, tawagan mo lang ako kung may kailangan. Boss, parang nakita ko kanina yung assistant ni Sofia. Saan mo nakita? Sa parking area ng hotel. Kausap niya yung isang lalaki. Mukhang pamilyar yung lalaki. Parang si Rafael. Rafael talaga, gago. Gagamitin pa niya ang ganitong mababang paraan laban kay Sofia. Ang ibig mong sabihin, binayaran ni Rafael ang assistant ni Sofia. Dapat ba nating sabihan si Sofia? Ginoong Zhang, kulang pa ang kumpanya namin ng isang head ng Research and Development Department. Kanina ko lang nabasa ang resume niyo at sa tingin ko magaling kayo. Boss Sofia, nasabihan na ako ng assistant ninyo. Sa totoo lang, interesado rin ako sa kumpanya ninyo. Ganito na lang. Umpisahan muna natin sa isang tagay. Tapos kwentuhan habang kumakain. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Baka may nangyari sa kanya.
Boss, magsisimula na ang event. Baka dapat dumalo muna tayo sa event. Ikaw na ang dumalo para sa akin. Hahanapin ko si Sofia. Ha? Ito. Hala. Sofia, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko kanina? Nasaan ka na? Ginoo, may isang binibini dito na kumakain kanina. Naiwan niya ang cellphone niya sa restaurant. Kaibigan po ba ninyo siya? Nasaan ang restaurant niyo? Sino ang kasama niyang kumain? Kasama ng kaibigan ninyo ang isang lalaki. Lasing na ang kaibigan ninyo. At sa huli, iniwan siya ng kasama niyang lalaki. Gets ko na. Pupunta na ako dyan. Kumusta po? Sandali lang. Kakain ako kasama ang kaibigan ko. Ano ang itsura ng lalaking iyon? Pakikuhan niyo ang footage ng TA. Ipadala niyo sa akin ang litrato ng lalaking iyon. Sige po, sandali lang po. Sir Wo. Nasa kama ko na si Sofia Ramirez. Nakatulog na siya ng mahimbing ngayon. At sigurado ako, hindi siya gising buong gabi. Mabuti, kapag tapos ka na sa kanya, magpapadala ko ng ilang lalaki, kunya ng ilang litrato. Pagdating ng panahon, ipapalit ko ang mga litratong ito sa kanyang chip. Kung ayaw niya, ilalantad ko ang mga litrato. Sisiraan ko ang pangalan niya. Sige. Magandang dilag. Narito na ako. Hoy, hello. Nakita mo na ba ang lalaking ito? Nag-check-in ba siya dito sa hotel ninyo? Tingnan mong mabuti. Nakita ko na ang lalaking ito. Titingnan ko po. Sandali lang. CJ, Ang lalaking ito, si Mark Reyes. Kanina lang siya nag-check-in dito. ano ang room number niya? 60 siyam. Pigilan mo yan. Sino ka? Sinisira mo ang plano ko. Masamang tao. Sofia, gising. Bilis, bumangon ka. Sofia, Sino ka nga ba? Sinisira mo talaga ang plano ko. Sofia, bilisan mo, tumawag ka ng tulong. CJ, Papatayin kita. gago. Mamatay ka na. Miguel, huwag kang mamatay, Miguel. Miguel, Hindi pa ako namamatay. Tumawag ka ng ambulansya, mabilis. CJ, Nasa bulsa ko. Hoy, Sofia. Gising na po kayo, Mr. Santiago. Ang anak mo pala, napakabait naman. Kaninang umaga pa siya dumating. Nandito siya sa tabi mo magdamag. Nurse, hindi ko siya anak. Ha? Pasensya na po. Akala ko po magkamukha kayo. Ha? Nagkamali po ako. Siya. Kamukha ko ba siya? Tita, sabi ng nanay ko, may kutsilyo sa puso niya. Pumunta ako para tingnan kung patay na siya. Kuya, nadala agad sa ospital. Mabuti naman ang lagay niya. Hoy, Xiaozi. Kumusta na ang nanay mo? Ayoko nang kausapin ka. Hoy, Medyo may sariling mundo tong bata. Ano? oh, nurse. Kumusta na ang nanay niya? Sino ang nanay niya? Yung kahapon, yung babae na kasabay kong pumunta rito sa ospital. Gising na siya ngayon. Naka-IV fluid siya. Ayos lang ba siya? Binigyan siya ng gamot kagabi. Pero okay na siya ngayon. CJ, nakuha ko na. Mga hayop kayo, kapag nakalabas na ako rito, hindi ko kayo palalampasin. Hoy, Boss Hu, hindi pa pumapasok si Sofia sa opisina. Hindi rin makontak sa telepono. hindi ko rin makontak si Mark. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanila. Hindi mo ba hinanap sa hotel? Hinanap ko. Sabi sa front desk, nag-check out na siya. Hindi rin makontak sa telepono. Oo, naka-off ang cellphone niya. Alam mo, kumikislat ang kanang mata ko buong araw. Parang may masamang mangyayari. Baka nahalata na tayo. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang magpanik, ano man ang mangyari. Ako pa rin ang kapatid ni Sofia sa ngalan. Kung magkakaproblema siya sa'yo, sabihin mo sa akin. ay. Huwag kang tumayo, mas malala ang sugat mo. Baka kumalat pa ang sugat. Hindi na masyadong masakit. Ikaw, kumusta ang pakiramdam mo? Okay na ako. Kaninang umaga, nang magising ako, pumunta sa kwarto ko ang anak mo.
Sabi niya, tiningnan daw niya kung patay na ako. Sa tingin ko, nagmamatigas lang yon. Hindi madaldal ang anak ko. Huwag mo siyang magalitan. At saka, salamat kahapon. Hoy, walang anuman. Kanina, sabi ng nurse, kamukha ko raw ang anak mo. Sa tingin mo, magkamukha ba kami? Ako, Hoy, hoy. Ano ba, bakit ka nagulat ng ganyan? Baka naman talagang, anak ko yan. ano ba ang sinasabi mo? Malubha ang sugat mo. Magpagaling ka muna. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hoy, maliit na sugat lang to. Ay, ikaw, mag-ingat ka naman. May problema ang assistant mo. Si Joshua. Christian, nakita niyang nag-uusap sina Joshua at Rafael. Nag-uusap sila. Pumunta nga sa akin si Rafael. Pero pinalayas ko siya. Hindi ko inakala na lalapit siya sa assistant ko. At hindi ko rin inakala na magtataksil sa akin ang assistant ko. Mukha naman siyang mabait. Sa itsura mo ba, sinusukat kung mapagkakatiwalaan ng isang tao? Siyempre, hindi. Magaling naman si Joshua sa trabaho. Hindi ko lang inakala na may problema pala siya sa ugali. Kahit ano pa, huwag mo nang gamitin yung tao na yan. Magpahinga ka muna. Kapag nakalabas ka na, saka kita pa sasalamatan ng maayos. Anak, nakapunta ka ba kay Miguel ngayon? Oo, Nag-aalala ka ba sa kanya? Ilang beses na akong tinulungan ang tatay mo nitong nakaraan. Sa totoo lang, hindi naman siya masamang tao. Huwag mo na siyang kaawayin, okay? sige. Hoy, sino yung lalaking yon? Bakit nandoon sa harap ng bahay natin? Anak, kilala mo ba itong tito? Sino siya? Ma, ito yung hinire kong head para sa R&D department mo. Ha? Pangalawa siya sa ranking ng mga hacker. Isang pwesto lang ang pagitan namin. Ah, Magandang araw, MS, Sofia. kung anak ko ang nagrekomenda sa'yo. Maligayang pagdating sa kumpanya namin. Salamat. Hoy, Dream. Gusto mo bang magpalipat ng trabaho? Gusto kong kumuha ng bagong assistant. Eh yung dati mong assistant. Kagabi, pinagtagpo nila ako ni Rafael. Pero nahuli ni Miguel. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Pero, nasugatan si Miguel. Malubha ba? Hindi naman masyado. Pero kailangan niyang magpa-ospital. Mga gago, nag-aksaya lang sila ng oras. Pero ngayon, nakalaban nila si Miguel. Tiyak na hindi sila palalampasin ni Miguel. Hoy, Sophia, magre-resign na ako mamaya. Bukas, pwede na akong magtrabaho. CJ, Boss Sofia, Joshua, kahapon nasa ospital ako. Kaya hindi ko nasagot ang tawag mo. Boss Sofia, ano pong nangyari sa inyo? Joshua, mag-usap tayo ng diretsyo. Ano ba ang ibinigay sa iyo ni Rafael? Sa tingin mo, mas mabuti ang sumunod sa kanya kaysa sa sumunod sa akin. Pasensya na, Boss Sofia. Ganoon ba kalakas ang tiwala mo kay Rafael? Hindi naman. Eh bakit ka naging tau-tauhan niya? Kailangan ko ng pera. Kung kailangan mo ng pera, bakit hindi mo sinabi sa akin? Boss Sofia, hindi maliit na halaga ang kailangan ko. Pinipilit ako ng nobya kong bumili ng bahay bago siya pumayag na pakasalan ako. Kaya tinanggap ko ang alok ni Rafael. Na 2 milyon. Maganda nga ang alok sa iyo ni Rafael. Sayang lang, 2 beses kayong nabigo. Boss Sofia, ano ang gagawin niyo sa akin? Mag-resign ka na. Ayokong makita ka ulit. Salamat. Boss Sofia, may nakasuporta kay Rafael sa likod. Mag-ingat ka sa mga susunod na araw. Kaya, balita ko, nakakuha na ng bagong R&D manager si Sofia. Ano ba ang background ng bagong R&D manager? Balita ko, galing sa ibang bansa. Ang pangalan niya ay Lin Rui. Ano ang sinabi mo? Lin Rui. Oo. Kilala mo? Unang nobyo ko, Lin Rui rin ang pangalan. At nakatira rin siya sa ibang bansa. Yung Lin Rui na sinasabi mo. Hindi kaya siya rin ang unang nobyo ko. Hindi kaya ganoon kaswerte? Sandali lang. Nasa cellphone ko ang litrato niya. Siya ba ito? Talaga, ang swerte naman, siya ang unang nagustuhan ko. Nagtatrabaho na pala siya sa kumpanya ni Sofia. Kaya,
Hindi naman kayo nag-away nung naghiwalay kayo, di ba? Ang dahilan ng paghihiwalay namin noon ay dahil magsesettle na siya sa ibang bansa. Ayos. May pinagsamahan kayo noon. Kausapin mo siya ngayon. At papayag yan na tulungan ka. Tutulungan ka niya sigurado. Parang hinahanap mo ng matagal, tapos biglang nandyan na lang. Talagang mapapahamak si Sofia sa akin. Manager pala sa R&D ng Sophia Group ang unang nagustuhan mo. Siya ang may pinakamalaking tsansang makakuha ng chip. Pagdating ng panahon, papakiusapan mo siyang nakawin yung chip. Mawawala ng lahat si Sofia. Aayain ko siyang mag-dinner mamayang gabi. Ang sahod na binibigay ni Sofia sa kanya, doblihin ko. Kaya, tumutulong talaga ang tadhana sa atin. Tama ang sinabi ng nurse. CLZ, kamukha ko nga noong bata ako. Boss View, kung ganito ang pagtingin, kamukha mo nga noong bata ka si CLZ. Christian, imbestigahan mo kung sino ang doktor na nagpa-abort kay Sofia noon. CJ. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Mas mabuti na. Sa tingin ko, ang bibig mo lang ang matigas sa buong katawan mo. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin. Hindi ko rin alam kung gusto mo ba ang mga dinala kong pagkain. Hindi ako pihikan sa pagkain. Ay, buong araw akong naive ngayon. Wala akong lakas sa kamay. Sige, pakainin na lang kita. Elenan. Pumunta ka rito para bisitahin ako. Wala bang reklamo ang anak mo? Hindi ganoon kabarumbado ang anak ko. Elenan, masarap. Gago ka, Rafael Mendoza. Hinamak mo ang nanay ko. Magbabayad kayo. Busog ka na ba? Pero naubos mo na lahat. Sophie Ramirez, yung 200 milyon na utang mo sa akin noon, nakalimutan mo bang magbayad ng interes? Yung 200 milyon na utang ko sa iyo noon, hindi ko nga nabayaran ang interes. Pero dahil wala akong sapat na cash flow noon. Palitan ng gamot ng kama 40Y6. Ang halik na ito bilang interes. Mula ngayon, wala ka ng utang sa akin. Lin Rui. Matagal ka na palang nasa Pilipinas. Bakit hindi mo man lang ako kinontak? Hindi mo ba narinig yung kasabihan? Ang isang desenteng ex, dapat ay tahimik na parang patay na. Sinabi mo bang hindi ako desenteng ex? Anong kailangan mo sa akin? Ganito ka ba kasarap makita? Wala bang pwedeng pag-usapan? Pwede naman. Pero wala akong oras ngayon eh. Kung wala kang importanteng sasabihin, mas mabuti pang huwag mo na akong istorbohin. Ngayon ka lang ba pumasok sa trabaho? Tapos na ang oras ng trabaho ngayon. Hindi ka naman siguro mag-overtime. Ang galing mo, alam mo ang lahat tungkol sa akin. Ha? Manager ng R&D Department ng SUS Group. Hindi basta-basta ang posisyon na yan. Unang araw mo pa lang sa trabaho, may nagsabi na sa akin. Kung wala kang ibang sasabihin, aalis na ako. May overtime ako. Hoy, Lin Rui. May importante akong sasabihin sa iyo. Bakit hindi mo na lang diretsuhin? Gusto ko ang chip ng SUS Group. Alam kong ikaw ang manager ng R&D Department ng SUS Group. May access ka sa chip na yan. Basta makuha mo lang para sa akin ang chip na yan. Kahit magkano ang gusto mo, ibibigay ko. Yaman na pala ng pamilya mo ngayon? Maayos naman ang negosyo namin nitong mga nakaraang taon. Ang galing. Lin Rui, hindi mo ba ako matutulungan? Matagal na tayong hindi nagkikita. Tapos pagkikita natin, hihingi ka agad ng tulong para magnakaw. Nakakagulat talaga. Alam kong mahirap para sa iyo ito. Pero makinig ka. Basta payag ka lang. Kapag natapos na, siguradong hindi kita pababayaan. Huwag mo akong bibigyan ng mga pangako, ayaw ko nun. Lin Rui, pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko. Kakapasok ko pa lang sa trabaho. Hindi pa ako stable. Kahit papaano, kailangan kong makuha muna ang tiwala ni Sofia. Sige. Hoy Sofia, nasa headline si Rafael Mendoza. Ano nang nangyari sa kanya? Siya, binomba ng maraming black propaganda. Halimbawa, nagdadroga, ng bababe ay naku, nakakadiri talaga. Totoo ba yan?
Siyempre tutu, nasa internet na nga ang video. Kung ako sa kanya, hindi na ako lalabas sa publiko. Ay naku. Hello, Miguel, ikaw ba ang nagpakalat ng eskandalo ni Rafael Mendoza? hindi ako ang nagpakalat. Siguro ang anak mo ang gumawa. Ha? Sofia, pakiramdam ko, parang hindi mo masyadong kilala ang anak mo. Alaynan. Kasi hindi siya masyadong nagsasalita. Yung tatay niya, Medyo busy ako ngayon. Ibaba ko muna. Sofia, natatakot ka ba? Habang lalo kang natatakot, lalo kong gustong malaman ang totoo. Christian, may ipapagawa ako sa'yo. Ano yon? Pumunta ka sa bahay ni Sofia, hanapin mo ang anak niyang si Xiaozi. Sabihin mo, nasira ang computer ko, patingin naman siya. Sige, pupunta na ako. Sino ang may gusto sa akin? Siyempre yung babaeng yun na si Sofia ang may gawa. Ang babaeng to. Hindi kita palalampasin. Kozawa, salamat sa pagpunta mo para ayusin ang computer ko. Kung maayos mo ang computer ko, manlilibre ako ng tanghalian sa'yo ngayon. May pagkain na sa bahay namin. Sige na nga. Tignan mo muna kung maayos mo ang computer ko. Nasaan ang computer? Nandito. Bigla na lang hindi makakonekta sa wifi sa bahay. Hindi ko alam kung sa computer ang problema o sa internet connection. Paano mo napapayag ng ganun kadali ang batang to na pumunta rito? Noon, iniligtas mo si Sofia, kaya naman gusto niyang tumulong. Pero, bakit hindi ka na lang kumuha ng profesional na technician? Paano kung hindi niya maayos? Pinapunta ko siya rito para sa ibang bagay. Ano pa yon? Hindi ko pwedeng sabihin ang sikreto. Ayos na. Ang bilis ah. May problema sa DNS settings mo. Inayos ko lang. Okay na. Kozawa, ang galing mo talaga. Noon, iniligtas mo ang nanay ko. Ngayon, quits na tayo. CJ, pero tanghalian na ngayon. Kumain ka muna rito bago umuwi. Kozawa, handa na ang tanghalian. Kakain na tayo. Kumain ka muna. Nga, Kozawa, sabay na tayong kumain. Pagkatapos kumain, ihahatid na kita pauwi, okay? Sige na. Halika. Kumain ka pa. Hoy, Miguel, narinig ko na pinasundo mo ng assistant mo si Xiaozi. Anong gagawin mo sa anak ko? pinaalalayan niya ako sa computer. Kakain na kami ngayon. Gusto mo bang kausapin siya? Ibigay mo sa kanya ang telepono. Xiaozi, kausapin mo ang nanay mo. Hoy, ma. Xiaozi, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mabuti naman. Umuwi ka na pagkatapos kumain sa kanila. Huwag kang matagal. Si. Tito, uuwi na ako. Sige, isasama kita. Paalam. Huwag kang gagalaw. Ano po? Gusto kong tingnan. Kung maaari bang makuha ang il ni Xiaozi mula sa mga plato at kubyertos. Pinaghihinalaan kong anak ko si Xiaozi. Pumunta si Xiaozi sa bahay ni Miguel. Alaynan. Nasira ang computer ni Miguel, kaya pinatulong niya si Xiaozi. Hindi ba't kakaiba yon? Siya ang presidente ng Fo Corporation. Hindi makahanap ng mag-aayos ng computer? At kailangan pang maghanap ng batang 5 taong gulang? Mukhang may iba siyang pakay. Pagkatapos kong tumawag, agad niyang pinauwi si Xiaozi. Sa tingin ko, wala naman siyang masamang intensyon. Hindi ko sinasabing may masamang intensyon siya. Ilang beses na niyang tinulungan. Tiyak na may gusto siya sa'yo. Kanina, nakipag-usap siya na mag-isa kay Xiaozi. Baka gusto muna niyang ligawan si Xiaozi. Sa tingin ko, mas mahirap ligawan si Xiaozi kaysa sa akin. Ganoon ba? Sa tingin ko, mabait naman siyang kasama. Kasi kayong dalawa lang, magkasundo. Kamusta naman ang trabaho mo ngayon? Okay naman sa ngayon. Medyo nakakailang lang. Palagi akong tinititigan. Siguro dahil gwapo ka. Kung may problema ka sa trabaho, sabihin mo lang agad sa akin. Wala namang problema. Kahit may problema man. Kaya ko namang solace yunin.
Kamusta na ang usapan ninyo ni Lin Rui? Sa tingin ko, simple lang siyang tao. Pero base sa napansin ko, hindi siya masyadong nag-aalaga sa sarili. Yung polo niya, halos sira-sira na. Talaga? Eldeneth, hindi ko napansin. Dahil hindi ka interesado sa kanya, kaya hindi mo siya masyadong pinapansin. Pag mag-shopping tayo next time, bilihan natin siya ng damit. Wow, ang bait mo namang boss. Nagbibigay ka pa ng damit sa empleyado. Hindi lang siya empleyado, kaibigan din niya si Xiaozi. Siyempre, dapat mabait ako sa kanya. CJ, mag-shopping tayo para sa kanya sa weekend. Eldeneth. Xiaomeng, tingnan mo, kamusta itong damit? Mukhang okay naman ito. Maganda ang tela. Eldeneth. Hello, Sophia. Ang swerte naman, nagkita tayo. Assistant Wang, bumibili ka rin ng damit? Lalaking tindahan ito Nagkamali ba kayo ng pasok? Hindi ba pwedeng pumunta si Sophia sa men's section para bumili ng damit para sa boyfriend niya? Wala namang boyfriend si Emma, Sophia, di ba? Paano mo nalaman na wala siyang boyfriend? Nagsiyasat ka pala sa kanya? Ay naku, totoo palang nagsiyasat siya. Hindi. Si Emma Sophia ang may-ari ng subgroup. Marami sigurong nag-imbestiga sa kanya. Sige na, kahit na wala siyang boyfriend. Noon, pwede naman siyang magkaroon ngayon. Emma Sophia, may boyfriend ka na. Sino ang boyfriend mo? Ay naku, bakit ka nag-aalala? Baka naman gusto mo si Sophia. Hindi, ako ay. Ano ba? Boss mo ang may gusto kay Sophia. Mamimili na ako ng damit. Ang dali namang maasar nito. Hoy, Sophia. Maganda yung damit na ito. Tapos, pumili tayo ng ilang t-shirt. May boyfriend na si Sophia. Pero bukod sa akin, may iba pa bang lalaki sa paligid niya? Sir, may padala po kayo. Sir, ito po ang resulta ng DNA test ninyo at ni Xiaozi. Lumabas na ba ang resulta? Anak po ba ninyo si Xiaozi? Anak ko si Xiaozi. Anak ko talaga siya. 6 na taon na ang nakalipas. Hindi pala pinatay ni Sophia ang anak natin. Sir, ang ganda naman po ng balita. Ama na po kayo. Pero si Sophia, ngayon ay namimili ng damit para sa ibang lalaki. Talagang ayaw niyang kilalanin ako ni Xiaozi bilang ama niya. Kung hindi niya ako itinatago ng ganito. Nako, sir, kahit ano man ang relasyon ninyo ni Ginoong Santiago. Si Xiaozi po ay anak ninyo. At saka, wala namang karapatan si Ginoong Santiago na hadlangan kayo sa pagtupad ng inyong tungkulin bilang ama. Sofia, Asan? nandito ka na. May bisita po tayo. Mauna ka na. Sige. Sophia, hinintay kita ng buong hapon. Sa wakas, umuwi ka rin. Miguel Santiago. Anong kailangan mo sa akin? Si Xiaozi. Anak ko. Sino ang nagsabi sa iyo? Walang nagsabi sa akin. Ako ang nakatuklas. Nasaan si Xiaozi? Bakit wala siya sa bahay? Ikaw ba ay nagtatago sa kanya? Nanay, Nandito na si Xiaozi. Kumain na ba kayo, Lin Rui? Kakakain lang namin sa labas. Sino po itong Ginoo? Ako si Miguel Santiago. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko ngayon. Anak mo si Xiaozi? May DNA test ako. Gusto mo bang makita? Hindi na kailangan. Kung wala ng ibang bagay, ako na ang mauuna. Sasamahan na lang kita. Asikasuhin mo muna ang mga dapat mong asikasuhin. Paulem. Anak, bakit ka nakatitig sa akin? Ako ang tatay mo. Hoy, may DNA test ako. Ikaw talaga ang anak ko. Ang nanay mo, hindi ba niya sinabi sa'yo ito? Hoy, bakit hindi ako pinapansin ng batang to? Kahit hindi mo ako kilalanin, tatay mo pa rin ako. Hoy, ano nang sinisigaw mo? Kailangan mong bigyan ng oras ang bata para masanay. Sophia, napaka-importante nitong bagay na ito. Bakit mo itinago sa akin? Ilang araw lang din ang nakalipas ng malaman ko. Tama ka, kasalanan ko rin ito. Kung alam ko noon na ang dinadala mo ay anak ko.
Hindi kita hahayaang umalis. Ang mga nangyari noon, hayaan na natin. Huwag na nating pag-usapan. CJ, hindi na natin pag-uusapan ang nakaraan. Bakit ka bumili ng damit para kay Linroy? Anong nangyari? Trabahador ko siya. Ano na problema kung bumili ako ng ilang damit para sa kanya? Trabahador lang ba ang tingin mo sa kanya, hindi boyfriend? Hoy, ano ba nang naiisip mo buong araw? Pag-ibig, Kausapin natin ang tungkol sa anak natin. ano? Gusto mo bang agawin sa akin ang custody? Pwede ka ring pumili na pakasalan mo ako. Para magkasama tayong lahat, kasama ang ating anak. Panaginip mo yan. Sofia, ikaw, gusto kong lumipat dito para makasama ang anak natin. Para magkaroon ng mas malapit na relasyon. Sa tingin mo, tama ba yon? Kasama ko ang anak ko. Ano nang mali doon? Ayos, usapang tapos na. Bukas na ako lilipat dito. Paalam. Paalam, anak. Ikaw, Kanina ko nakita yung si Linroy, maitim at maliit, gustong agawin ang babae ko. Hindi niya alam ang kanyang lugar. Nakita ko ang profile niya, bata pa at gwapo naman siya. Sa tingin mo, mas gwapo siya kaysa sa akin? Hindi naman. Ikaw pa rin ang pinakagwapo sa buong mundo. Plano kong ligawan si Sofia Ramirez. Dahil si Xiaozi ay anak ko. Kailangan kong kunin silang dalawa, pabalik sa akin. Boss, kaya mo yan. Sofia, ako, aayusin ko na lang ang isang kwarto para sa bisita. wag na. Siya ang gustong tumira dito. Siya ang mag-ayos. Ikaw, alagaan mo lang. Ako at si Xiaozi. Tingnan natin kung gaano siya katagal dito, na walang mag-aalaga sa kanya. Hindi naman talaga para alagaan siya. Ang gusto ko, kung sakaling hindi siya, bigyan ng kwarto. Baka siya, sa kwarto mo na lang siya tumira. Alam mo naman siya, makapal ang mukha. Sige, mag-ayos ka na lang ng isang kwarto. Oo, sige. Boss, habang inaalam ko ang background ni Linroy, may nakita akong nakakagulat na bagay. Anong nakakagulat? Alam mo ba? Nagkaroon pala ng relasyon sina Linroy at Menkier. Ang galing no? Ang ibig mong sabihin, magkakunsa ba sina Linroy at Menkier? Possible yon. Sa tingin ko, si Sofia, baka hindi alam yon. Sakto, ngayon, lilipat ako sa bahay nila. Kapag nagkita kami, sasabihin ko sa kanya ng harapan, magkakasama na kayong mamuhay. Elanan. Ang galing mo talaga, boss. Xiaozi, alam ng mommy na mahirap para sa'yo na tanggapin na titira rito si daddy. Pero kailangan pa rin nating subukan muna na magkasama. Kung hindi talaga kaya, mag-iisip tayo ng ibang paraan, okay? Sofia, nandito na si Ginoong Miguel. Dito mo ilagay ang mga bagahe. Umalis ka na, CJ. Ginoong Miguel, naayos ko na po ang kwarto ninyo. Ang mga bagahe, ako na po ang magdadala sa kwarto. Salamat. Hoy, mabait naman ang kasambahay mo Tinuruan mo. Hindi ko tinuruan. Natakot lang sa'yo. Miguel Santiago, pinapayagan kitang tumira rito. Pero, kailangan nating maglagay ng mga patakaran. Una, wag mong gagalawin ang personal na gamit ko. Pangalawa, wag mong gagalawin ang personal na gamit ni Xiaozi. Pangatlo, hindi ka pwedeng pumasok sa kwarto naming mag-ina. Maliban na lang kung may pahintulot kami. Parang nag-iingat kayo sa magnanakaw Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Hindi kita pinakiusapang tumira ka rito sa amin. CJ, sasabihin ko pa naman sana sa'yo ang isang sikreto. Pero nasaktan na ako ngayon, ayoko nang magsalita. Anong sikreto? Makiusap ka sa akin. Hindi ako makikiusap sa'yo. Kung hindi mo sasabihin, ikaw ang mabubuwisit. Ako. Anak, pag lumipat na dito si Papa, araw-araw na kitang makakasama. Hoy, anak. Xiaozi, hintayin mo si Mama. Samahan ka ni Mama. Xiaozi, balang araw, matatanggap mo rin si Papa. May sikreto raw na sasabihin sa akin si Miguel. Ano kaya talaga yon? Bakit wala kang suot? Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Di ba may sikreto ka raw na sasabihin sa akin? Anong sikreto yon? Di mo ba gustong malaman? Ako. Yung manager mo sa A&A, si Linroy, ex-boyfriend ni Menkier noong una siyang nagmahal. At malapit ang relasyon ni na Menkier at Rafael. Magkasintahan sila?
Dati, ano na ang sitwasyon ngayon? Di ko rin alam. Pero kahit na silang dalawa, ay hindi na magkasintahan ngayon. Nagkaroon pa rin sila ng relasyon dati. Pinatrabaho mo si Lin Rui sa tabi mo. Hindi ka ba natatakot na pagtaksilan ka niya? Hindi sinabi sa akin ni Lin Rui to. Naniniwala ka ba? Alam na ngayon ni Menkir na nagtatrabaho si Lin Rui sa kumpanya mo. Baka nga, nakakonekta na silang dalawa sa ilalim. Salamat sa paalala mo. Maaobserbahan ko ng mabuti. Kapag nalaman ko na may koneksyon siya kay Menkir, aalisin ko siya kaagad. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Mag-ingat ka lang. Huwag kang palaging naluloko. Alam na. Boss Sofia, tinawag mo ako? Ito yung mga damit na binili ko para sa'yo noong weekend. Subukan mo pag uwi mo. Kung hindi magkasya, papalitan ko. Bakit ka bumili ng damit para sa akin? Nag-shopping ako kasama si Xia Uming noong weekend, kaya naisipan kitang bilhan. Salamat. Kung wala nang ibang bagay, aalis na muna ako. Hoy, sandali. May girlfriend ka ba ngayon? Wala, matagal na akong hindi nagka-girlfriend. Nakakapagod kaya ang magrelasyon. May communication ka pa ba sa ex-girlfriend mo? Matagal na kaming naghiwalay. Ilang taon na kaming hindi nag-uusap. Kung sakaling mag-usap man kami, magkaibigan lang kami. CJ, pasok na ako sa trabaho. Sophia, ano raw sabi niya? Sabi niya, matagal na raw siyang hindi nakakausap ng ex-girlfriend niya. Sa itsura niya, parang hindi nagsisinungaling. Pero hindi tayo dapat maging kampante. Sophia, ano kaya kung bantayan ko muna siya ng ilang araw? Tingnan natin kung talagang walang communication sa kanya si Menkir. Sige, pero mag-ingat ka. Huwag kang mahuli. Esan. Inumin mo ang tubig. Christian, Ellen, ano ang dapat kong gawin? Para magustuhan ako ng anak ko. Boss, wala rin akong anak. Hindi ko rin alam paano makisama sa mga bata. Wala kang anak pero hindi ka ba naging anak? Paano katratuhin ng tatay mo? Ang tatay ko, hindi niya ako masyadong pinapansin. Si nanay ang laging nag-aalaga sa akin. Hindi pwede. Ayokong maging ganoong klaseng ama. Dapat mas madalas akong maglaan ng oras sa anak ko. Ay, malapit nang matapos ang klase sa kindergarten. Susunduin ko siya ngayon. Tara na, tara na. Boss, sigurado po ba kayo na ngayon ay oras na ng uwian sa kindergarten? Gusto ko lang maagang makadaan at makita. Tara, pasok tayo. Ikaw, walang amang batang lansangan? Ang lakas ng loob mong magsumbong sa teacher? Akala mo matatakot ako sa'yo? Oo, hindi kami natatakot sa'yo. Ang lakas ng loob mong apihin ang kapatid ko. Papatayin kita. Kung magsumbong ka ulit sa teacher, naniniwala ka ba na gugulpihin ka namin? Dapat nasa classroom na ito si Daniel. Hello po, sino po kayo? Ako po ang tatay ni Daniel Castro. Tatay ni Daniel. Hindi ba't wala siyang tatay? Siyempre meron siyang tatay. Ako ang tatay niya. Nasaan siya? Narito po ako para sunduin siya. Libreng oras ito, may klase pa tayo mamaya. Gusto kong tingnan kung ano ang ginagawa niya. Sige, hahanapin ko siya para sa iyo. Daniel, nasaan ka? Nandito na ang tatay mo. Daniel, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Wala namang tatay si Daniel, di ba, teacher? Siya ba ang tatay ni Daniel? Oo, ito ang tatay ni Daniel. Anong ginagawa ninyo dito? Inaapi ninyo si Daniel, di ba? Teacher, hindi namin inaapi si Daniel. Naglalaro lang kami sa kanya. Ano nung laro ang nilalaro ninyo? Ipakita mo sa akin ulit. Tito, bakit ang sungit mo? Sa pagitan ng mga bata, normal lang ang magbiruan at maglaro. Ganoon ba? Anak. Paano kanila trinato kanina? Ngayon, gantihan mo sila. Sasamahan kita ng tatay mo. Kung maghasik sila ng gulo, pupukpukin ko ang puwit nila. Teacher, hindi na namin ulitin ang pang-aapi kay Daniel. Mga duwag, kung mang-api pa kayo sa akin, wawasakin ko kayo. Bakit hindi mo papalisin ni tatay? Inaapi ka nila. Hindi pwedeng patawarin sila ni tatay. Hindi naman sa'yo ang kindergarten. Pwede mo bang palayasin lahat ng batang nang aapi sa akin? Siyempre, kaya ng tatay bilhin ang buong kindergarten na ito. Inaapi nila ako dahil wala akong tatay.
Meron kang tatay, ako ang tatay mo. Pag may nagsabi ulit sa'yo na wala kang tatay, sabihin mo, si Miguel Santiago ang tatay ko. Kung mga api pa sila sa'yo, hindi sila makakatakas kay tatay. Yung nangyari kanina, pwede bang hindi mo sabihin kay mama? Natatakot kang mag-alala si mama. Oh, CJ, hindi ko sasabihin kay mama mo. Pag may oras si tatay, susunduin kita pag uwi mo sa school. Maaga pa ngayon, gusto mo bang pumunta sa opisina ni tatay? sige. Tara. Assistant Wang, sino ba talaga ang magkikita sa atin? Oo nga. Di ba sinabi ni Assistant Wang dati? Parang isang napakagaling na boss daw. Boss. Gusto kong malaman ang pangalan niya. Yung mga sikat na boss sa industriya natin. Ilan lang naman sila, di ba? Yung nag-hack sa kumpanya natin dati, yung hacker na yun. Siya yun, hacker. Yung hacker na yun, paano siya naglakas loob na pumunta dito? Dahil sa kanya dati, nasigawan tayo ng boss ng todo. Pagdating niya mamaya, sisipakan ko talaga siya. Pagdating niya, isara natin ang pinto ng conference room. Sabay-sabay nating bugbugin siya. Sige, sige. Sabay-sabay nating bugbugin siya. Kapag may nangyaring masama, tayong lahat ang sisigot. Sabay-sabay. Tama. Tama na. Nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Bakit kayo nag-aalburuto? Tama nga. Nasa ilalim tayo ng batas. Ano ba ang karapatan ng hacker na iyon? Napasukin ang network ng kumpanya natin. Eksakto. Bakit hindi siya nahuli? Sa halip ay dito pa naglalakad ng mayabang. Sa kumpanya natin. Yamang ang batas, ay hindi kayang parusahan ng masamang ito. Hayaan mo akong gumamit ng kamao, para turuan siyang maging tao. Tama ka. Eksakto. Saan galing ang batang ito? Alam mo ba kung saan ka naroroon? Lumabas ka na agad. Batang lalaki. Titigan mo ako. Ang lakas ng loob mo. Ano ba ang gusto mong gawin? Assistant Wang. Hindi ba't kaagad tayong magkakaroon ng meeting? Kung hindi natin palalabasin ang batang ito, paano tayo magkakaroon ng meeting? Tama nga, tama nga. Sophia, hindi na muna kita kakausapin. Tatawag ako sa'yo mamaya. Boss. Ano ba ang pinag-aawayan nyo? Boss, hindi natin alam kung kaninong anak ang batang ito. Anak ng isang tanga. Bigla na lang pumasok dito sa conference room para maglaro. Ikaw ang tanga. Boss, bakit mo ako minumura? Si Miguel ang nag-imbita sa akin. Ako yung hacker nung nakaraan. Bata pa lang ito, siya pala yung top class na hacker? Nakakatakot. Nananaginip ba ako? Ay, aray. Hoy, bata ka. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng hacker? Napakagaling ng hacker noong nakaraan. Imposibleng ikaw yun. Hindi pwedeng ikaw ang gumawa noon. Tawagin mo nga ang mga magulang mo. Kung hindi, ako. Ako ang tatay niya. Boss, pasensya na po. Hindi ko alam na itong batang. Hindi ko po alam. Ang batang ito pala ay anak ninyo. Humingi ka ng tawad sa anak ko. Young Master, pasensya na po. Tabi. Young Master, tingnan ninyo, napakagaling ninyong tao. Talagang hindi kayo ordinaryong tao, di ba? Nagkamali ako, hindi ko kayo nakilala. Sana'y patawarin ninyo ang tulad ko. Huwag na ninyo akong pansinin. Hoy, Young Master. Noong nakaraan, nihack mo ang network ng kumpanya namin. Ang galing mo naman. Young Master, pwedeng magpapirma ako sa inyo. Simula ngayon, idol na kita. Si Yaozi, nakauwi na si mama. Tulog na si Xiaozi. Ang aga naman niyang nakatulog. Kanina kasi, dinala ko siya sa opisina ko. Ang mga empleyado ko doon, sobrang nagustuhan siya. Inikot nila si Xiaozi sa buong opisina. Alam mo naman kung gaano kalaki ang opisina ko. Kaninang hapon, nakalakad kami ng mahigit 20,000 hakbang. Pag uwi, nakatulog na agad si Xiaozi. Sinadya mo yata yan, no? Ay, hindi talaga. Kasama ko rin siyang naglakad ng buong hapon. Pagod na rin ako. Hindi ko inaasahang magaling ka palang mag-alaga ng bata. Sakto lang. Para sa akin, madali lang siyang alagaan. Ang yabang mo naman. Sophia, saan ako matutulog mamaya? Sa kwarto ng bisita, huwag mong sabihin sa kwarto ko gusto mong matulog. Hindi ba pwedeng isipin ko lang? Huwag kang magpakalayo-layo ha. Miguel, bukod sa pagkakaroon natin ng anak, wala na tayong ibang relasyon. Hindi mo ba gustong bigyan ng kumpletong pamilya si Xiaozi? Kanina, nang ilabas ko ang anak natin, pinahawak niya na yung kamay niya sa akin.
Pinahawak niya talaga sa iyo ang kamay niya. Hindi lang hinawakan ng kamay niya, niyakap ko rin siya. Miguel, ang galing mo. Ang bilis mong nakuha ang loob ng anak natin. Sofia, seryoso akong gustong mag-alaga sa iyo at sa bata. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Ako. Pag-iisipan ko muna. CJ, sabihin mo sa akin kapag napag-isipan mo na. Si Yaomeng, ang aga-aga naman. May problema ba? Sofia, tama nga ang hinala ni Miguel. Talagang hindi mapagkakatiwalaan si Lin Rui. Talagang hindi mapagkakatiwalaan si Lin Rui. Kasama niya ngayon si Meng Kier sa restaurant. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Pero, sa masayang ekspresyon sa mukha ni Meng Kier, masasabi kong maganda ang relasyon nila. Hindi ko inakala na ganito si Lin Rui. Sofia, ano sa palagay mo? Dapat ba akong pumunta na lang doon at ibunyag ang totoong ugali niya? Wag muna nating guluhin. Hindi ko pa naibibigay sa kanya ang core technology ng chip. Kahit gustuhin niyang magtaksil, wala naman siyang maibibenta. Ano ang plano mo? Maganda ang relasyon niya kay Xiaozi. Hindi dapat masyadong pangit ang gawin natin dito. Tingnan natin mamaya kung maaari ba siyang paalisin ng kusa. Sige, napakaswerte talaga ng lalaking to. Si Yaomeng, gabi na. Huwag mo na silang bantayan. Umuwi ka na at magpahinga. Ikaw rin, magpahinga ka ng maaga. Miguel, bakit bigla kitang naalala? Baka naman. Nahuhulog na kaya ako sa'yo? Kumusta na? Nakita ko kahapon si Lin Rui. Pumayag siyang tulungan akong nakawin ang chip mula sa kumpanya ni Sofia. Talaga? Kailan niya balak nakawin ng chip para sa akin? Magkano naman ang hihingi niyang kapalit? Hindi niya sinabi ang eksaktong bayad, pero kusa niyang ginasto. Dahil dati kaming nagkaroon ng relasyon. Kaya, ang galing mo. Kapag nakuha na natin ang chip, malalampasan na natin ang kumpanya ni Sofia. Pagdating ng panahon, magtayo tayo ng bagong kumpanya. Tapos, kukunin ko ang lahat ng empleyado mula sa kumpanya ni Sofia. Lubusang jijibane si Sofia. Tama, lubusang jijibane si Sofia. Nasaan si Boss Su? Boss Su? Maria Elena, bakit mo ako tinapakan? Alam mo sa sarili mo kung ano ang ginawa mo. Ano ang alam ko? Pwede bang linawin mo ang sinasabi mo? Nagkukunwari ka pa, kung hindi lang dahil kay Xiaozi. Gagawin kitang baboy. Maria Elena, may tama ka ba? Nasaan si Boss Su? Hinahanap ko si Boss Su. Malaki yung damit na binili niya para sa akin. Kaya hinahanap ko siya para ipapapalit ko. Hindi na kailangan, itapon mo na lang. Kung alam ko lang na ganyan kang lalaki. Hindi kita bibilhan ng damit. Maria Elena, may hindi ba pagkakaintindihan sa atin? Lumabas ka, mag-usap tayo ng dalawa lang. Ay, bitawan mo ako. Hoy, ano nang nangyari sa'yo? Aminado ako, medyo mabigat ang tama ko. Pero huwag mo akong takutin. Ha, dugo ka. Dalhin kita sa ospital, halika. O kaya, tumawag na lang tayo ng ambulansya. Parang nahihilo na ako. Nga, tama, ambulansya. Hintayin mo ako. Sofia, nasaktan ko si Lin Rui. Anong nangyari? Bakit kayo nag-away? Hindi kami nag-away. Ako lang ang nanakit sa kanya. Dahil ba sa nangyari kahapon ng gabi? Xiaomeng, hindi ba't sinabi ko sa'yo, huwag kang kumilos ng padalos-dalos? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Naiinis ako kapag nakikita ko siya. Pero hindi ko pa sinasabi sa kanya kung bakit ko siya sinuntok. Nagkukunwari siya. Tinatanong niya kung bakit ko siya sinuntok. Kalmahan mo muna, pupunta ako dyan kaagad. Huwag ka nang pumunta. Wala naman siyang masyadong tama. Baka may concussion lang. Ako na ang bahala sa kanya dito sa ospital. Tinawagan lang kita para sabihin sa'yo. CJ, sabihin mo sa akin kung may mangyari. Oh CJ. Bye. Yaw, huwag kang maglakad-lakad dyan. Nahihilo ako. Mabuti nga kung mahilo ka. Tao ka naman, bakit ka nagpapakaaso? Paano ako naging aso? Wala naman akong ginawa sa'yo. Kung nasaktan mo si Sofia, nasaktan mo rin ako. Paano ko nasaktan si Sofia? Nagdadahilan ka pa. Nakita kitang nagkita kayo ni Menkir. May nakakita pa nga na nag-date kayo ni Menkir. Magkasabwat kayo. Ah, ito pala ang dahilan. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Inamin mo pa talaga.
Oo, may pinanggako ako sa kanya. Ayan, sabi ko na nga ba, taksil ka. Hoy, huwag kang mag-init ulo. Makinig ka muna, pangako man yun. Hindi ko ipagkakanulo si Sofia. Magkapatid sa dugo kami ni Xiaozi. Paano ko magagawa na ipagkanulo ang tiwala ng isang kapatid? Sige, sabihin mo sa akin. Ano ang pinangako mo kay Menkir? Pangako kong ibibigay sa kanya. Ang chip. Ikaw. Lola, mag-ingat po kayo. Dito kayo nakatira ni Sofia. Kasama na rin ang anak naming ni Sofia, si Xiaozi. Ang ganda naman. Kung hindi pa sinabi sa akin ng katulong sa bahay na ikaw ay naging tatay na, itinatago mo pa rin sa akin. Ah, napaka-importante nito. Paano mo to naitago sa akin? Lola, hindi ko po kayo itinatago. Balak ko po sanang sabihin sa inyo pagkatapos kong mag-propose. Ay, malaki na ang bata. Bakit hindi ka pa rin nag-propose? Magaling ka sa negosyo. Bakit ganyan ka sa pag-ibig? Lola, huwag niyo na po akong asarin. Kung malaman ni Sofia na nandito kayo, baka magalit siya. Ang apo ko, hindi magagalit yan. Tawagan natin siya. Hindi na, siguro ayos lang sa kanya. Pasok na tayo sa loob. Si Xiaozi, ito, lola mo sa tuhod. Apo ko. Ang gwapo mo naman. Miguel, ang anak mo, kamukha mo nung bata ka. Gusto kong tawagan si Mama. Abala si mama ngayon, huwag muna natin siyang istorbohin sa trabaho, ha? Hayaan mo na siyang tumawag kung gusto niya. Hindi naman mas importante ang trabaho kaysa sa anak. Tama po kayo, tatawagan ko na siya ngayon. Hello, Sofia, nasa bahay mo ang lola ko. nasa bahay ko ang lola mo. Ang lola ko, narinig mula sa katulong namin ang tungkol sa atin. Gusto niyang makita kayo ni Xiaozi. Kung hindi ka abala, umuwi ka muna. Medyo kinakabahan si Xiaozi. Sige, alam ko na. Uuwi na ako agad. Xiaozi, Mama! huwag kang matakot, Xiaozi. Lola iyan ni Papa. Ikaw si Sofia. Ang ganda ng manugang ko. Salamat po, Lola. Halika, umupo ka. Sofia ha, sinabi sa akin ni Miguel ang tungkol sa inyo. Yung nangyari noong 6 na taon na ang nakalipas. Kasalanan niya yon. Lola, yung nangyari noong 6 na taon na ang nakalipas, hindi ko naman siya sinisisi. Ang ganda talaga ng aking manugang. Hindi lang maganda, kundi nakakaintindi pa ng nararamdaman ng iba. Lola, nahihiya na ako sa mga papuri mo. Si Xiaozi, ang laki-laki na. Kayo naman, hindi na rin kayo bata. Hindi ba dapat isama na sa plano ang pagpapakasal? Kung hindi, baka itong matandang ito. Hindi ko na alam kung makakasama pa ako sa kasal ninyo. Lola, huwag naman po ganyan. Gusto kong si Sofia ang kusang loob na magpakasal sa akin. Hindi dahil pinipilit. Sige na nga, kahit hindi kayo magpakasal. Pero ikaw, dapat alagaan mo silang mag-ina habang buhay. Siguradong aalagaan ko sila. Yung bagay na gustong-gusto ni Miguel, napunta lang ng ganito kadali sa akin. Hello, Kea. Si Rafael ha, nakuha ko na ang chip. Ang bilis naman. Binugbog ng mga tao ng Soul Group si Lin Rui. Kaya sa galit, ibinigay na lang niya sa akin ang chip. Ayos. Ang bagong kumpanya natin. Malapit nang maitatag. Oo, sabi ng tatay ko, kapag may chip na tayo, maraming gustong mag-invest sa atin. Hindi na natin kailangang gumastos para magnegosyo. Tama na tama ang sinabi ng tatay mo. Hoy, Kea, ano sa tingin mo, mag-reception tayo bukas? Tapos kung sino ang pinakamataas ang alok, siya ang pagbibigyan natin ng pagkakataong mag-invest. Pwede, ikaw na ang bahala sa pag-aayos. Papakiusapan ko ang tatay ko na kausapin yung mga malalaking negosyante. Sige, walang problema. Pag pinagsama ang lakas nating dalawa, paano makakalaban sa atin si Sofia? Dati, hindi ako pinapansin ni Miguel. Ngayon, ipapakita ko ang kakayahan ko.
para magbago ang tingin niya sa akin. Ipinagmamalaki ni Sofia sa labas na hawak niya ang chip technology ng sugroup natin. Plano niya ngayong gabi na magdaos ng meeting sa mga investor para mag-public fundraising. Paano niya nahawakan ang teknolohiya ng kumpanya natin? Hindi naman talaga nakapasok si Lin Rui sa core technology ng kumpanya natin. Dahil binigyan siya ni Lin Rui ng peking chip. Ay, kasalanan ko kagabi, sobrang nag-init ang ulo ko. Hindi ko muna siya tinanong ng maayos, bago ko siya sinabunutan. Hindi ba siya natatakot na pag nalaman ni Meng Kier ang totoo? Magkakagulo sa kanya? Huwag kang mag-alala, na-record ni Lin Rui ang lahat ng sinabi ni Meng Kier sa kanya. Kasama na yung pag-uutos sa kanyang magnakaw ng chip. Pati na rin, ang mga masasamang salita niya tungkol sa'yo. Kahit magkagalit na sila, si Meng Kier ang mapapahiya. Ang kapal talaga ng mukha nitong si Meng Kier. Kumusta na si Lin Rui? Bisitahin ko na lang siya. Okay na siya. Pagkatapos ng check-up niya kaninang umaga, pinauwi na siya ng doktor, kaya pumasok na ako sa trabaho. Mabuti naman. Sofia, ikaw ang nanakit sa kanya. Mali ang ginawa mo doon. Pagkatapos ng trabaho mamayang gabi, puntahan natin siya ng magkasama. Mag-sorry tayo sa kanya. Sa totoo lang, nang maipaliwanag niya sa akin, na peke ang chip na ibinigay niya kay Meng Kier, humingi na ako ng tawad sa kanya. Hindi naman siya nagalit sa akin. Maganda ang ugali ni Lin Rui. Pagbutihin mo. Ay, susubukan ko naman. Pero dahil sa akin, na ospital siya. Pero hindi man lang siya nagalit sa akin. Wala pa akong nakilalang lalaki na ganoon kabait ang ugali. Ibig sabihin, swerte mo na. Hindi ko lang alam kung gusto pa niya ako. Ay, huwag na ako ang pag-usapan. Kumusta naman kayo ni Miguel? Dumating ang lola niya. Mabait naman ang lola niya. Pero si Miguel ang pakakasalan mo, hindi ang lola niya. Mabait naman si Miguel. Gets ko na. Ikaw, in love ka na sa kanya. Kaya, kilala ko ang tatay mo. Ngayon na magsisimula ka ng negosyo, siguradong susuportahan kita. Sa unang round, 20 milyon. Okay lang ba? Sige. 30 milyon ang ilalabas ko. Kaya, alam mo naman ang kakayahan ko. Ang hindi ko kukulangin ay pera. Ginoong Lee, alam ko pong malakas ang inyong kapangyarihan sa pananalapi, pero malalim din ang pagkakaibigan ni Ginoong Zhang sa tatay ko. Huwag na lang ganito, magtulungan na lang kayong dalawa na mag-invest, bawat isa. Bigyan nyo na lang ako ng 10 milyon, okay ba? Sige, magtutulungan na lang kami na mag-invest. Kaya, nakapirma na kami sa kontrata. Ngayon, maaari mo nang ipakita sa amin ang laman ng chip. Hindi ko rin naiintindihan ang mga bagay na masyadong malalim, pero narinig kong napakagaling daw nito. Kaya gusto kong makita. Sige, ipapakita ko na sa inyo. Tatawag muna ako para magtanong sa mga developer. Kapag nailagay ang password, makikita na siguro. Hoy, Lin Rui. Yung chip na binigay mo sa akin, kailangan pang maglagay ng password para makita. Ano ba ang password? 6 na 2. Sige, huwag kang magpapatid ng tawag ha. Ano ba itong Gorilya? Oo nga, bakit Gorilya? Niloloko mo ba kami? Mga tito, huwag po kayong mag-alala. Mukhang nagkamali ako. Tatanungin ko ulit siya. Lin Rui, nilagay ko yung password na binigay mo. Bakit video ng Gorilla ang lumabas? Nagkamali ka ba? Di ba gusto mo ng Gorilla Films? Gorilla ang binigay ko sa'yo. Gorilla Films ang tawag dyan. May problema ba? Gago ka. Niloloko mo ako. Kaya, ang labo mo talaga. Hindi nakita paglalaanan ng pondo. Kalahati ng buhay ko, di pa ako niloloko ng ganito. Sayang sa oras. Aalis na ako. Hoy, Tito Zhang, baka nagkakamali lang si Tito Lee. Mga tito, huwag kayong umalis. Kaya, huwag kang malungkot. Gago, huwag mo akong hawakan. Ikaw ang may kasalanan nito. Ayaw na kitang makita. Sofia, nabigo ang plano ni Kier. Mukhang maiinis yan ng husto. Karapat dapat sa kanya yan. Si Miguel man o ang core technology ng kumpanya natin. Hindi niya makakamit habang buhay. Sofia, ikaw at si Miguel, kailan ang kasal ninyo? Abay ako sa kasal mo. CJ, pumayag ka talagang pakasalan siya? Hindi naman, hindi pa naman siya nagpapakasal sa akin. Kailan niya balak magpakasal?
Hindi ko pa alam. Miguel, ito ang isuot mo mamaya. Pagpunta mo kay Sofia. Maganda itong damit. Tatay, ikaw ang magdala ng bulaklak mamaya. At huwag mong kalimutan ang singsing. Nadala ko na. Hindi ko lang alam kung magugustuhan ito ni Sofia. Pinili ko itong singsing para sa kanya. Anak, ang mahalaga sa babae, hindi kung gaano kalaki ang singsing na ibibigay ng lalaki. Ang mahalaga ay ang puso ng lalaki. Pagkakita mo sa kanya, lumuhod ka agad. CJ. Ano nang ginagawa nila? Hindi kaya nagpaplano sila ng pagliligaw. Pero nasa bahay na ako ngayon. Babalik pa kaya ako sa opisina? Sofia, bakit hindi ka pumasok? Ayun, aalis na ako. Sofia, ang aga mong umuwi ngayon. Ako. Hindi ka pumasok sa trabaho ngayon? Ay, may ginawa kasi ako kaya hindi ako pumasok. Umuwi ako para kumuha ng dokumento. Sofia, buti naman at nakauwi ka. May sasabihin sa iyo ang apo ko. Anak. Para kanino ang bulaklak? Para sa'yo. Ito, para din sa'yo. Hindi ba't sinabi ng lola mo na lumuhod ka? Narinig mo pala? Sofia, gusto kong maging asawa mo. Gusto kitang alagaan habang buhay. Ikaw, papakasalan mo ba ako? Ako. Papakasalan kita.